inshallah meron tayong konting premyo. Okay. Nabanggit kanina ni Ustad. No, sinong gustong sumagot sa tanong natin? Meron? Okay. Ano yung mga apat na mga sagradong buwan na nabanggit kanina? Ustad. Fadal. So, maganda to. Itong masyadong. Okay. Ano yung mga apat na sagradong buwan na binanggit kanina ni Ustad? Okay, mahalaga na malaman natin to. Mga brothers. Kami na lang sasagot. Pwede mo kami picturean bro? Sino? Ang dami ng cellphone, hindi kayo mag-picture. Ano yan? Ramadan? Sino ang sasagot? Rajab. Syaban. Ano yung mga Tapos Muharram. na-take note mo? Walang problema. Oras yung Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, buwan na, Ramadan. Okay. Sino yung nakalimutan mo yan. ba't ka nandun? Rajab. Okay, yung pang-apat buwan ng Rajab. Rajab. Inshallah. Picture. Sabi ko, Rajab. Alin ka? Matagal na siya. Okay. Ronald, mashallah. Take note. Mashallah. Yan. Okay, hindi Ramadan na bro. Ronald, iba yung Ramadan. Okay, buwan ng Rajab. Okay? Mashallah. Bro, jazakumullah khair. Buwan ng Rajab. Between Ramadan and between Sya'ban at saka Jumada Thani. Okay. So, alhamdulillah mga brothers. So, ngayon inshallah nandito na yung ating buting ustad. So, inshallah makinig po tayo. At meron din tayong mga katanungan pagkatapos nito, kaya makinig, mag-take kayo. Thank you all. MashaAllah, alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Mga kapatid, sino ang gustong manalo ng wallet? Sino gusto? Halika bro. Madali lang akong kausap ko. Kahit walang tanong, basta tinatanong ko sinong gusto. Taas ang kamay. Wala ka na? Bro, ka na yung bro. May karga na ba yan? Mayroon dulat. Diyan sa kanila bro. Sino bang gusto? Ang dami, isa lang ito eh. Sige, mamaya na. Alam mo na kasi eh. Okay mga kapatid, alhamdulillah, ang papurit pa sa salamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kapayapaan ay mapasa kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Alam po natin mga kapatid na ating pinag-usapan ay hinggil po sa ayaw sa akin eh. Natatakbo. Hilang mo na. Okay na. Yan, mashallah. Ang pinag-uusapan natin mga kapatid ay hinggil sa fasting. Alam natin ang fasting, ito po ay ito ay isa sa mga 5 haligi ng Islam. Mashallah. Ito ay, ang kanyang hukom ay obligado, yung fasting na tinatawag natin, yung isa sa mga 5 haligi ng Islam. At ito ay
kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan mabasa yan sa Suratul Baqarah, chapter 2 ng Quran, verse 183. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, huwi ka ng kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung kayo po ay binibilang ng inyong sarili na mga mananampalataya, ay kayo po ay kinakausap dito, mashallah. Ano huwi ka ng kataas-taasan o kayong mga nananampalataya na itagubilin sa inyo, na obliga sa inyo ang pag-aayuno. Kung paano rin itinagubilin sa mga naunang mga henerasyon kaysa sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot. Kung gano'n, mga kapatid, itong fasting ay itinagubilin na sa mga nauna kaysa sa atin. At upang sa gano'n, magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang fasting na ito, mga kapatid, ay inilaborate sa atin na mayroong wajib, obligado, at mayroon din mga rekomendado, katulad ng natalakay ng Ustad, alam natin na yun ay rekomendado o sunnah, mustahabba, kaaya-aya. Kung ginawa natin, mayroon tayong kabutihan. Pag hindi natin ginawa, walang kaso, walang problema. So, gagawin pa ba natin o hindi na? Sino ang gusto mong mananala nito? Gagawin natin? Halika kami, halika. Madali lang naman ako kausap eh. Kunin mo, halika. Ang dami pa natin dito. Mashallah, congratulations bro. Ba't di niyo pinicturean si Brother Amir? Mashallah. Okay. Alhamdulillah. Pinag-uusapan natin kung saan, kung ang fasting na ito, mga kapatid, hindi na bago sa atin noong tayo man Kristiyano pa, pero hindi inilaborate sa atin kung paano ang mga gawain pagsamba katulad ng pag-aayuno na ito. May obligado, mayroong sunnah sa Islam, pero sa Christianity, mayroon doon yung tinatawag na fasting na umiwas ka lang sa pagkain ng karne. Tama ba ka? O kaya sa particular na araw na ito, hindi ka iinom ng tubig, kumbaga iiwas ka ng red horse sa mga ito, parang ganun lang. So hindi mo alam kung ano yung fasting, kung 3 araw lang, diba? O kaya 21 days, o kaya 40 days. May sumubok na nag-fasting ng mga ganun gawain, pero hindi sila nagtagal at ang kanilang fasting ay walang kabulahan, hindi masubaybayan kung ano gawin, kaya nagkaka-iba-iba. Pero dito sa aral Islamiko, particularly ang pinag-uusapan natin, itong Ashura na tinatawag, kung elaborate ng mga mufassirun, mga pantas sa kanilang tafsir, para maunawaan natin. Kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa ulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah wajadahum yasumuna yawman yani Ashura. Fa'sa'alahum ma hada? Qalu hada yawmun adim wa huwa yawm najjallahu fihi Musa alaihi salam وأغرق على فرعون فصام موسى شكرا لله سبحانه وتعالى وقال نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري. Nung ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa Madina, kung saan naroon sila, nagtagpuan ang mga Hudyo noon sa kapanahonan niyaon at nagsasagawa nga sila ng pag-aayuno nito at tinanong sila ng propeta peace be upon him, ano yan? Anong gawain na yan? Bagamat ang propeta, bakit nagtatanong? Pero ang lahat ng inspired mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga salita ng propeta kanyang ginawa. Kasi sa chapter 53 ng Quran, sa Surah Al-Nujum, verse 3 and 4, kung di ako magkamali, sa isang aya na hindi nagsalita ang propeta maliban sa kung ano ang sinabi o sinalita ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong nangyari
yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. At hindi nagsalita ang propeta, peace be upon him, maliban sa kung ano ang inspired mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinanong ang mga Hudyo sa panahon na yun, ano yan? At ang sabi nila, ito ay dakilang araw kung saan iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa mula sa cruel o malupit na pamumuno o bilang si Paraon sa kapanahon na yan, kung saan nalunod din sila kasi yung story of the Red Sea na bumuka noong ang propeta Musa ay kanyang hinampas sa kanyang baston, kung saan ang kanyang mga kaum o mga tao ay tumatakas sa kalupitan ni Paraon at kanyang mga army ay nakaligtas sila nang nagbalik na nung sinusundan sila ni Paraon, maging ang kanyang mga army nagbalik kay kaang tubig, kaya sila ay nalunod. Kaya dito wa agrika ali Firaun, at nalunod ang Firaun na ito at kanyang mga army, namatay sila. Kung ganoon, si Propeta Musa ay nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng fasting. At yun yung sinabi ng mga Hudyo. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahakku bi Musa, nahnu ahakku wa ula bi Musa minkum. Kami ang may karapatan na mauna kay Moses, kaysa inyo. Sapagkat bakit ba? Dahil si Propeta Musa ay turo niya, kabilang ang turo ng Propeta Muhammad, peace be upon him, may parehas lang. Kaya nga doon sa biblical verse, kung titignan nyo, may isang propeta na pinalitaw ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila na parehas ni Moses sa 18:18 ng Deuteronomy. Kita ninyo? Kaya yung gawain sa Exodus 40, 31, 32 ay kung si Moses ay nagpapatira pa sa dasal na naghuhugas ng kamay ng paa, eto na ngayon yung sala na may kasamang wudu na ginagawa natin. Elaboration ngayon ng Propeta Muhammad, peace be upon him. Kaya itong fasting na ginagawa natin sa ikasyam naman sa Ramadan particularly, hindi ba sa fasting ay meron tayo Ramadan na fasting? Di ba ikasyam na buwan ng Ramadan sa lunar calendar? Tama ba ako? Tama, ikasyam na buwan ang Ramadan sa lunar calendar. Binibigkas din naman sa Old Testament sa Jeremiah 36:9 na pinag-utos na ng Panginoon sa unang mga henerasyon ang mag-fasting sa ikasyam na buwan. Biblical yun. Saan ngayon yung mga kakristyanuhan natin na nagpa-fasting ng ikasyam na buwan? Kundi wala na. Tayo na yung nasa tamang landas. Kaya hindi po mali na pumasok si Brother Mark. Isa yung pinakabago sa atin na umakap sa Islam kamakailan. Mga 3 araw lang. Wallahu akbar. Bagamat tayo lahat ay balik Islam dito. Walang born Muslim, walang ibang, walang kundi maging si Abu Bakar, yung mga disipulos ng mga propeta, particular ka Abu Bakar, ay balik Islam kung tawagin. Sapagkat nung dinawahan ng propeta, sinabihan niya si Abu Bakar ay nag-shahada si Abu Bakar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Wika ni Abu Bakar, ako'y sumasaksi na si Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ikaw, sabi niya kay Propeta Muhammad, ay sugo ni Allah. Masyaallah. Kaya ito, fasting na pinag-uusapan mga kapatid, kung paano gawin, inshallah, paghahandaan ninyo. Kung gagawin ninyo ito, may mga magkakasunod na 8 araw. Okay, magkakamix na ito. Magkakasama-sama na. Sisimulan natin kailan? Sa Martes. Bakit? Martes, unang araw, 9 ng Muharram, 15 ng July. Okay. Sa Miyerkules, 9 ng Muharram, yun yung first part o unang uri na pagsasagawa mo ng sala o fasting na Ashura, 9 and 10 ng Muharram. Kung di mo magawa ang 9 and 10, maaari mong gawin ang 10 and 11 ng Muharram. Ang corresponding ng 9 and 10 Muharram is 15, 16, Martes, Miyerkules, next week. O kaya yung 10 and 11, Miyerkules, tama ba ako? 16, 17. Okay? Kung di mo magawa pa rin, kahit na
10 na lamang. Corresponding 16. Ayon sa minority, kung gawin mo yung 9, 10, 11, okay naman din, walang alam. Okay. Pagka natapos mo ito, kung makapag-fasting ka ng Ashura, doon sa 18, July 18 is Thursday. Kung magpapatuloy ka sa fasting, at least, mapastingan mo yung Thursday kasi every week yun eh. Lunes, Huwebes, tama ba? Okay. Sa Friday is 19 na. Saturday 20, Sunday is 21. Yung 19, 20, 21, corresponding na Muharram 13, 14, 15, yun yung white days. Every month ng lunar calendar, 3 days yun. Saan pitcha? 13, 14, 15 na kada lunar calendar. Kaya dapat alam din natin yung mga buwan ng lunar calendar at mga pitsa nito. Dahil kukunin natin yung 13, 14, 15 kada buwan ng lunar calendar. Kung magpapatuloy ka pa sa July 22, Monday na naman yun. Diba? So na fasting Monday and Thursday, weekly yan. So yung magkakasunod consecutive 8 days na nandito napapaloob sa July 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Diba? Mga 8 days yan, magkakasunod na fasting na mga sunnah. At higit sa lahat doon sa Ashura, kapag nakapag-fasting ka noon, ano ang isang tinatawag na reward dito? An Abi Qatada radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, siyamu yawmi Arafah ihtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu wa as-sana allati ba'dahu wa siyamu yawm Ashura ihtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu akhrajahu Muslim. Ang hadith na ito may dalawang makukuha ng mga sunnah na fasting. Particular sinabi dito, ang fasting sa Yawm Arafah. Sino nag-fasting noong Arafah? MashaAllah. Yung mga nag-hajj, syempre hindi sila nag-fasting. Pero yung mga naiwan, di ba tinagubinin, nag-lecture doon, tapos mag-fasting yung mga hindi nag-hajj. Kaya, jazakumullah khair. Ang reward na ayon dito sa hadith ay patatawarin kanyang mga kasalanan ng mga nagdaan at kasunod na taon, kumbaga 2 taon. Yung nakaraan at yung kasunod. Samantalang ito sa Ashura ay patatawarin ang nagdaan na kasalanan. Wallahu ta'ala alam. Alinsunod sa kahulugan ng hadith na isinalay sa ni Abu Qatada sa ulat ni Muslim. Wallahu ta'ala alam. Mga kapatid, ni-encourage ang bawat isa sa pamagitan ng fasting na to. Kaya, promise natin, hindi sa mga kapatid o kaibigan, kundi lillahi subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang pinaghahandaan, kundi nag-iipon ng mabubuting gawa nang sa ganun may ragdag doon sa timbangan ng ating mga kabutihan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Sinong sumagot lang? Halika. Halika. Tatapusin ko na yung lecture ko, tawagin ko yung kasunod na magsalita. Walang gustong manalo. Halika mo. Sinasamantala natin kasi ang dami pa dito. Ipaubos ba natin ito, Ustad? Ano ka? Mayroong $1 ka rin. Mashallah. So mashallah, inshallah, ating tatapusin dito. Mag-lecture mangyari ang ating mga kapatid, mga ustad dyan. Tatawagin natin either si Ustad Sadda o si Ustad Chairman Ahmad, mashallah. Mga ilang minuto nagsagaman ay